Yo, anyo nga si Yo. Ngayong araw nga ay inagahan ko ang gumising. Bala ko kasing lutuin itong napakalaking spam na to para sa almusal namin. Hindi ko nga din alam kung bakit ko ba to binili. Siguro dahil cloud chaser talaga ako. Joke lang. Bali nasa kulang-kulang 2 kilo nga pala tong spam na to. Dati nga nung bata kami, meatloaf lang tuwang-tuwa na kami. Tapos kapag nakatikim kami ng maling, feeling namin mayaman na kami. Ngayon naman naka-spam na kami. Bali yung spam nga pala na to is disusi nga pala siya guys. At bihira nga lang ako maka-encounter ng mga ganitong lata na sinusasian pa. Bali ang gagawin mo nga lang pala is isusuksok mo lang siya doon. Papakapitin mo lang siya tapos papaikot-ikutin mo na siya. Sa lata lang yun ginagawa guys ha, hindi sa ibang tao. At eto nga finally, natapos na nga ako so i-reveal na nga natin yung laman niya. Natatawa nga ako kasi parang sobrang OA naman itong spam na to. Tapos sinati-hati ko nga siya. Hindi ko nga masyadong kinapalan kasi hampas lupa pa din naman kami. Kailangan paabutin pa namin to ng ilang araw. Ano, isang kainan lang? Nung mahiwa ko na nga yung mga lulutuin ko para sa bahay, syempre tigigisa lang kami. Inilagay ko na nga lang sa Tupperware yung sumobrang spam. Tapos tsaka na lang kakainin kapag ubos na yung niluto ko. Bale, ito nga pala lahat yung mga nahiwa ko. Medyo madami pa din kasi kami ngayon dito sa bahay kasi nandito pa yung mga pamangkin ko. Tapos tamang-tama nga dumating nga yung ate ko galing Batangas. May pwesto kasi sila sa palengke. Kaya dinala niya kami nitong hipon, tapos itong isda, tapos itong may pusit nga din siyang dinala. Sabi ko nga sa kanya baka naman pwede ako magtrabaho muna sa kanya kahit ilang araw lang. Magiging palengke boy muna ako. Tapos mabalik nga tayo dito sa niluluto ko. Tawang-tawa nga ako kasi 3 lang pala yung kayang ilagay dito sa loob ng pan namin. Nakakatuwa nga kasi alam nyo ba, itong ginagamit kong lutuan is galing pa nga yan sa balikbayan box ko noong 2020. At sobrang ganda niya pa nga din hanggang ngayon. Iba talaga kapag made in Korea no? At eto nga finally, tapos na nga ako sa isang salang pero ulit-ulitin ko lang din naman yan hanggang sa maubos. Habang niluluto ko nga tong spam na to, nagtimpla na nga din ako ng kape. Tamang-tama nga lang din na pampagising ngayong umaga. Kaya nga pala ako gumising na maaga ngayon, may lalakadin nga pala kami ng ate ko. May binili din kasi akong property at gusto ko nga may kasama nga ako kapag pupuntahan namin yon. Hanggat nandito nga ako sa Pilipinas, gusto ko nga din nagiging productive pa din ako. Para may masabi din naman ako sa pagkukorea ko. At eto nga tapos na nga ako magluto. Spam nga lang yung naluto ko, di na ako nakapagluto ng itlog. Eto nga si Miming ayaw pang umalis sa upuan. Tapos nagising na nga din itong pamangkin ko, sabi ko nga sabayan niya na nga akong kumain. Tapos ito naman yung ate ko kakadating lang galing Batangas. Gusto nyo nga daw kanya yung sunog. Tiningnan ko na nga din yung mga pamangkin ko sa taas kaso tulog pa nga sila. Paano ba naman? Ginawa ba naman bootcamp tong bahay namin? At saka nakapag-umagahan na yung mga yon, siguro mga 2:00 ng madaling araw. At eto nga, kay Miming pa nga yung first bite, ang lupit. Dito lang talaga siya nagstay kasi pinakain namin siya dito one time Pero sa totoong buhay, hindi talaga namin pusa to Nakakatuwa lang na kahit papaano. Na yung pagpunta ko talaga sa Korea, yun talaga yung naging turning point ng pamilya namin. Totoo pala talaga yung kasabihan na sa bawat pamilya, meron talagang isang tao na puputol at puputol ng cycle ng kahirapan. At saka sobrang blessed din ako kasi sa lahat ng gusto kong gawin, supportado nila ako. Ayun lang, annyeong!